Naalala natin sa nakaraan na nagharap si Tang Feng at ang mga officers ng local god at binugbog niya ang mga ito pero nagkasundo ang lahat sa tulong ni Black Impermanence. Nagpapatuloy ang ating kwento sa isang bahay at si Iron Bull na naging sasakyan. Sa pag-uwi ni Tang Feng ay diretso ito sa paghiga dahil napagod ito sa kanyang pananggagawa. Pero at least daw makapagpahinga na siya pagkatapos ng nakakapagod na araw. Pero hindi pa siya nakatulog nang tumunog ang cellphone niya. Tiningnan naman ito ni Tang Feng. Napaupo naman agad si Tang Feng nang mabasa niya na si Zhang Jinsheng ang local god ng Jin Province ay nag-friend request sa kanya. Kaya napatanong na lang si Tang Feng na Lord Local God. Nagsalita naman ang local god na si Tang Feng ba daw ang Shapeless Daos dahil alam niya daw ang ginawa ni Tang Feng. Kaya napamura na lang si Tang Feng kung iniisip ba daw ng local god na makipagsettle sa kanya. Tumawa naman ang local god ng pilit dahil ang kanyang mga tauhan daw ay nagsanhi ng kaguluhan kay Tang Feng kay humihingi daw siya ng tawad. At hindi lang daw pinakawala ni Tang Feng, binigyan niya pa ng mga regalo ang kanyang mga tauhan. Kaya nagpapasalamat daw talaga siya. At para daw sa kanilang pagkakaibigan tanggapan daw ni Tang Feng ang kanilang regalo. Namangha naman si Tang Feng sa natanggap niyang iba't ibang regalo. Ito nga ang Lady Meng's beverage na kayang makalimutan ang ex mo. At ang sighting ticket to the 18th Hell. At ang Studies of Torment 3rd Edition. At ang hellish soup base made with selected purgatory soup. Nadismaya naman si Tang Feng sa mga bagay na natanggap niya dahil hindi daw ito makikinabangan sa mortal world. Kaya sinabihan niya ito na ayaw niya daw sa nakakatuwang tinig nito. Pero bibigyan niya rin ito ng maliit na regalo kaya no hard feelings na. Nagulat naman ang local god sa nakita niyang regalo ni Tang Feng na isang buto. Kaya nasabi niya na lang habang pinagmamasdan ang buto na peach kernel. Anong ibig sabihin nito? Kaya tinawag niya ang council para ipasuri ang buto. Napasabi naman ang council na Lord, hindi ito ordinaryong peach kernel. Galing ito kay Queen Mother's Heavenly Peaches. Hindi naman makapaniwala ang local god sa nalaman niya. Kaya tinanong niya ang council na kung anong ibig sabihin nito. Si Queen Mother Heavenly Peaches at si Shapeless Daoist. Maaaring isa siya sa mga ito, sambit ng counselor. Kaya naisip na lang ng local god na hindi kaya ang ipinagmalaki ni Queen Mother sa wine party ng Heavenly World. Kaya pumuti na lang ang mata ng local god dahil kahit na daw ang Jade Emperor ay kaya niyang gawing masama ang anyo. Although ito ay wala lang, pero paano kung mangyari ito? Kaya sa tingin niya daw ay wina-warningan siya. Kaya hindi niya daw kayang ma-offend ang favorite ni Queen Mother. Pinapahinahan naman siya ng counselor at nagdala daw siya dito ng isang cup ng tea. At ang foreign dragon daw ay hindi kayang matalo ang local worm. Sinapo naman ito ng locals god at kung mayroon ba daw itong ideya. Dahil isa lang daw silang odd sa kanila kaya wag daw itong magsalita ng walang kabuluhan dahil ang ideya daw nito ay walang kabuluhan. At ang specialties daw ng mga iyon ay affront. Kaya ngayon bakit daw siya nag-promise kay Mr. Zing dahil kung malaman daw ito sa Heavenly World ang kanyang pagtanggap ng suhol ay siguradong matatanggal na siya. Plus hindi niya pa alam kung anong mayroon kay Mr. Zing at Tang Feng. At parang naging tanga daw siya para pumanig sa maling side. Napatigil naman ang counselor nang may naisip siya. At nakangiti niyang sinabihan ang local god na muntikan niya na daw makalimutan. Para manatili daw ang sekreto nito, bakit hindi na lang nila hayaang maging party siya nito. Napaisip naman ang local god at ang ibig niya ba daw sabihin ay hindi na natuloy at napunta tayo kay Tang Feng na hawak-hawak ang pendant na ibinigay ng local god at nagtaka naman si Tang Feng bakit ibinigay sa kanya ng local god ang isang pendant. Kaya nasabi na lang ng local god na yun ang regalo niya at ngayon daw ang evidence ay wala na. Habang tinitingnan naman ni Tang Feng ang necklace ay napasabi siya na maganda ito pero parang wala namang special dito. Pero sinagot naman siya ng local god na Your Excellency ay hindi niya daw ito matatawag na maliit na regalo.
Dahil ito daw ay Buddha pendant galing sa Thailand. At makakapagbibigay daw ito ng swerte sa'yo. At mayroon daw itong surprise sa loob, gamitin lang nito ang kanyang kapangyarihan sa pag-infuse nito. Sinubukan naman ni Tang Feng na maglagay ng enerhiya sa pendant. Ilang sandali lang ay lumabas ang isang babae. At tumambad nga kay Tang Feng ang isang sexing babae sa kanyang harapan. Nagulat naman si Tang Feng dito bakit may babae na lumabas sa pendant. Nagpapatuloy ang ating kwento sa isang babae na unti-unting lumapit kay Tang Feng. At tinanong niya si Tang Feng kung siya ba ang bago niyang master habang namumula ang mukha at natatakpan ang katawan ng kaunting tila. Napa-atres naman si Tang Feng dahil sa gulat kaya tinanong niya na lang ang babae kung sino ito. Sa isip naman ni Tang Feng sinabihan niya ang sarili niya na huminahon at huwag mahiya. Dahil isa na naman itong trap ng pang-aakit. Nagsalita naman ang babae na siya si Chen at isa siyang multo na kinulong sa pendant. At bakit daw siya pinalabas ng kanyang bagong master at kung may kailangan ba daw ito sabihin lang sa kanya. Pero pinigilan lang naman ito ni Tang Feng habang namumula dahil ano ba daw ang magagawa nito sa kanya. Dahil hindi na nakaya na tingnan ang sexing katawan ng babae ay hinagisan niya na ito ng damit at pinasoso sa multo. Ilang sandali lang ay mabilis na sinuot ng multo ang damit na ibinigay ni Tang Feng. At tamang-tama lang daw ito dugtong pa ng babae na hapakreto rin daw si Tang Feng habang nakatingin kung saan. Nagulat naman si Tang Feng sa sinabi ng multo kaya tinanong niya ito kung may master na ba ito dati. Nagalit naman ang multo dahil master ba daw o kaaway para madaling tawagin. Dahil matagal na daw na panahon ang kanyang pamilya ay naaksidente habang nagta-travel. At habang sa isang ospital ay nakaupo siya ang kanyang mga magulang ay namatay at siya lang ang nakasurvive. Pero may isang taong lumapit sa kanya. Ito ay si Mr. Zing at binata pa siya ng panahong iyon at namamayagpag ang kanyang career. At inampan niya ako sa oras na yun ay masaya siya. Nang panahon na yun at namuhay siya ng tulad ng isang prensisa at puno ng pag-asa. Hanggang sa dumating ang 18th birthday. At doon nagbago ang lahat habang wala siyang kaalam-alam. Nang binigyan siya ng regalo ni Mr. Zing at pinabubuksan sa kanya ang regalo. Natuwa naman ang batang si Chen habang tinitingnan ang regalo. At nang pagbukas niya ay tumambad sa kanya ang napakagandang pendant. Pero bigla namang may nangyari sa pendant dahil lumiwanag ito. Kaya napatanong na lang siya kung ano ito at nakaranas naman siya ng napakasakit ng pakiramdam habang hinihigop ng pendant. Ilang sandali lang ay nasa loob na siya ng pendant habang umiiyak. At bigla na lang kinuha ito ng misteryosong tao at ibinigay kay Mr. Zing. Sambit pa nito na ito na ang iyong puppet na multo. Natuwa naman si Mr. Zing habang tinitingnan ang pendant dahil matagumpay daw. Pagkatapos niyang maplano ang pagpatay sa magulang ni Chen at pag-ampon dito. Dahil ito sa kanyang constitution na yin blessing. Habang ang bata naman ay sumigaw na palabasin siya. Kaya habang tinitingnan ni Mr. Zing ang pendant ay nasabi niya na wala nang magiging hadlang sa kanya ngayon. Makikita naman natin si Mr. Zing na hawak-hawak ang pendant sa likod niya naman ang batang si Chen na tuluyan ang naging multo. At ginamit ni Mr. Zing ang multo bilang isang kasangkapan para manayra ng buhay at nakawin ang swerte ng iba. Sa narinig at nalaman naman ni Tang Feng ang pinanggagawa ng matandang si Mr. Zing ay napasuntok na lang siya at napamura sa galit. Dahil ang matandang aso daw na yun ay walang hiya. Nagsalita naman ang multo na wala daw siyang halaga at ang kanya daw mana at kaunti na lang kaya kung may kahilingan daw si Tang Feng ay sabihin nito. Napangiti naman si Tang Feng dahil kahilingan ba daw? Yes, mayroon siyang kahilingan. Kaya napasabi na lang ang multo na totoo talaga pari-pariho ang mga lalaki. Pero nagpatuloy naman si Tang Feng sa pagsasalita na ang kanyang kahilingan daw ay magkaroon ng kalayaan ang multo. Nagpapatuloy sa bahay ni Tang Feng at makikita ang gulat ng multo dahil tama ba daw ang rinig niya na kalayaan.
Napasabi naman si Tang Feng na tama dahil simula ngayon daw ay hindi na siya alipin ng kahit sino at malaya na ito. At ang masamang Buddha pendant daw na tulad nito ay simula ngayon ay hindi na nag-exist habang maririnig natin ang pag-crack ng pendant. Nagulat naman ang babae sa pagkakita sa pendant na durog-durog na dahil hindi talaga nagbibiro si Tang Feng. Tungtong pa ni Tang Feng na simula ngayon daw ay wala nang magkukulong dito. Napaluha naman ang multo sa ginawa sa kanya ni Tang Feng habang tinatawag itong master. Sambit pa ng multo na hindi sure saan na siya pupunta ngayon. Napaisip naman si Tang Feng kung saan na nga ba pupunta ang multo dahil wala na itong magulang at sira na rin ang pendant. Kaya napasabi na lang si Tang Feng na sa tingin niya daw ay wala nang mapupuntahan ang multo. Kaya papaano kaya kung magsimula ito ulit? Napatanong naman ang multo kung papaano naman. Pinahintay naman ito ni Tang Feng habang may tinatawagan dahil hayaan daw nito na asikasuhin ito ng professional. Ilang sandali lang ay may isang portal na nagpakita at lumabas nga dito si Black Impermanence na nakapangtulog pa at tinawag naman ito ni Tang Feng na Black. Kaya napatanong naman si Black Impermanence kay Tang Feng na bakit siya ang laging tinatawag habang hindi niya oras ng trabaho. Pero sinagot lang naman siya ni Tang Feng nang mahinahon na ang isang officer daw ay dapat gampanan ang kanyang trabaho. At ang pagtatrabaho daw ng extra ay hindi makakasakit dito. Nagalit naman si Black Impermanence habang hinagis ang unang dahil parang tinuturing na daw siyang lingkod ni Tang Feng. Kaya pinakita ni Tang Feng ang dedicated by the Tang family piles of gold paper para hindi na yumangal si Black Impermanence. Sa pagkakita nga ni Black Impermanence sa kay Oman ay napasalot na lang ito kay Tang Feng at magtatrabaho na daw siya. Kaya pinakilala na ni Tang Feng ang multo kay Black Impermanence dahil kaibigan niya daw ito. At sa kung anong dahilan daw ay naging multo na ito. Kaya titingnan daw nila kung madadala ba daw ito ni Black Impermanence sa underworld para magsimula ulit. Namula naman ang multo at napasabi na lang na hi. Napatingin naman si Black Impermanence dito habang pinagpapawisan dahil mayroon daw itong unique na constitution at napakahirap daw nito. Pero wala namang pakialam dito si Tang Feng dahil hindi niya daw narinig si Black Impermanence habang pinakita pa ang mas maraming kayamanan. Kaya wala na itong magawa kundi yumuko at sundin ang pinapagawa ni Tang Feng. Ilang sandali lang ay sinimulan niya ng buksan ang portal. At tinawag na ni Black Impermanence ang multo dahil aalis na daw sila. Habang ang multo naman ay nagpapasalamat kay Tang Feng at babayaran niya daw ito kung magkikita sila muli. Nakangiti namang sinabihan ito ni Tang Feng na walang anuman at mamuhay daw ito para sa sarili niya. Nakangiti namang sumang-ayon ang multo kay Tang Feng. At nagpapalapit na siya sa portal ay napaiyak na lang ito dahil sa kabaitan ni Tang Feng sa kanya. Pero may bigla namang ingay na parang nabanga sa pento. Ito pala ang multo na hindi makapasok sa portal kaya tinanong ito ni Tang Feng kung okay lang ba ito. Napahawak naman sa ulo ang multo habang iniinda ang sakit ng pagkakabangga. Bigla namang lumabas si Black Impermanence sa portal kung anong nangyayari ba daw at kung masakit ba daw ang ulo ng multo. Napasabi naman ang multo na hindi daw siya makapasok. Dahil ang portal daw ay tulad ng isang pader daw sa kanya. Napasigaw naman si Tang Feng kay Black Impermanence at binibigyan ito ng paliwanag. Kaya napasabi na lang si Black Impermanence na alas ito ata ay ang pagkatuyo. Dahil ang babaeng ito ay nasa mortal world na ng matagal kaya hindi siya makakababa sa underworld. At sa kanyang kaluluwa na hindi pa handa ay natatakot siya na hindi ito makapagsimula ulit. Nanlumo naman ang multo dahil hindi daw ito maaari. Kinumport naman ito ni Tang Feng dahil wag daw itong mawala ng pag-asa dahil gagawin daw nila ang lahat. Sumingit naman si Black Impermanence habang papaalis na nadala ang maraming kayamanan dahil kaya na daw yun gawin ni Tang Feng kaya magpapaalam na daw siya. Tinawag naman ito ni Tang Feng habang nakaalis na si Black Impermanence kaya wala na lang nagawa si Tang Feng.
Kaya humingi na lang ng tawad si Tang Feng dahil hindi niya daw akalain na mangyayari ito. At sinira niya ang pendant nito kaya wala nang mapupuntahan ang multo. Sumagot naman ang multo habang nakapikit at may lumalabas na enerhiya na wag daw mag-alala sa kanya si Tang Feng dahil tadhana niya daw ito. Dahil tinulangan niya daw si Mr. Zing na gumawa ng masama at alam daw ng langit kung gaano ito karami. At ngayon daw ay malapit na siyang masira at matutunaw na lang sa umaga paglabas ng araw. Napasigaw naman si Tang Feng dahil despite daw sa pagiging kalmado nito ay nakakatakot daw ang bagay na yun habang ang multo naman ay kalmado lang na nakapikit na parang nagdadasal. Pero napatigil naman si Tang Feng nang may naisip siya. Kaya nakangiti niyang sinabi na pwede itong mabuhay sa loob ng cellphone niya habang pinapakita ito sa multo. At dito na lang po muna mga idol, salamat.